The Boss Husband. Accredited the author. 146 hanggang 50. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lumipas ang isang araw, sa wakas ay Miyerkules na. Galit na tinanggap ni Justin ang araw ng business trip. Habang kumakain ng almusal sa umaga, sa isang pambihirang kaganapan, nagsalita si Maria ng ilang salita. Gayunpaman, itinuturo lamang niya sa kanya ang tungkol sa mga kaayusan sa trabaho na dapat niyang gawin pagdating niya doon. Tungkol naman sa mga salitang "have a safe journey" o "wish you all the best", hindi pa rin masasabi ng babaeng ito ang mga ganoong bagay. Ang sekretarya ni Marian, si Danica, ay naayos na ang lahat. Ito ay isang 9 AM na flight, makakarating sila sa Hong Kong sa oras ng tanghalian, at tatanggapin ng Mayon Corporation ng Hong Kong. Para naman kay Billy, matapos malaman na hindi personal na naglalakbay si Marian, ipinadala niya ang vice-chairman ng Changlin Media, si Travis, para sa biyahe. Si Billy ang mangangasiwa sa kanilang biyahe mula sa Stonegate. Tulad ni Marian, hihintayin niyang matapos ang mga pag-uusap sa obserbatoryo bago pumunta ang Mayon Corporation sa Stonegate para lagdaan ang kontrata. Maganda pa nga ang pagkakasabi niya rito, na ang ibig sabihin nito ay unconditional trust sa kanila. Ang pagbabagong ito ay ikinagalit ni Justin hanggang sa puntong nangangati ang kanyang mga ngipin. Ang senior, na lalaking ito ay malinaw na lumalaban sa akin. Pupunta siya kahit saan pumunta si Marian, ano ang nilalaro niya? Is he trying to stick to her like gum? Gayunpaman, hindi si Justin ang CEO, kaya wala siyang lakas ng loob na sabihin kay Marian na nagpasya siyang hindi pumunta sa huling minuto. Kung hindi, babarilan niya ang malamig na malamig, nakakatusok ng buto na titig sa kanya, at baka talagang ma-freeze niya ang isang tao sa ganoong titig. Kaya't maaari lamang niyang ihanda ang kanyang sarili na sumabak sa labanan. Minsan may nagsabi na walang lalaki na natatakot sa kanyang asawa sa mundo, mayroon lamang mga lalaki na nagmamahal sa kanilang mga asawa. Naramdaman ni Justin na ito ay tiyak na nakakapagpasaya sa sarili ng mga salita ng isang lalaki na natatakot sa kanyang asawa. Pagkatapos niyang iparada ang kanyang sasakyan sa car park ng airport, hinaila ni Justin ang isang maliit na leather na malita at dumating sa domestic departure hall. Maganda ang natural na ilaw sa loob ng Martingale na airport lounge, at madaling mahanap ni Justin si Talia na mas maagang dumating. Nakasuot siya ng pink na kamisete, isang puting jacket, at isang asul at puting berde na palda ng muslin, na may pulang peep-toe na sandals para sa kanyang makatarungan at payat na mga binti. Ang orihinal niyang buhok na hanggang baywang ay ginupit ng mas maikli, at nakasuot siya ng isang pares ng malaki at mapusyaw na kulay na salaming pang-araw. Kahit na nakatikip ang isang bahagi ng kanyang magandang mukha, nagawa pa rin niyang pumukaw ng tingin mula sa maraming lalaki sa resting area. Para sa ilang kababaihan, kailangan lang tingnan ang kanyang ugali upang makilala ang kanyang kagandahan. Ito rin ang dahilan kung bakit nakilala siya ni Justin sa isang sulyap lamang. Department head mo, kumain ka na ba? Walang pag-aalinlangan na binigyan siya ni Justin ng walang kinampagbati, at naglakad patungo kay Talia. Sumulyap si Talia sa kanya, ngunit hindi makita ang ekspresyon ng kanyang mga mata dahil sa shades. She calmly nodded, at hindi umimik. Nakahinga ng maluwag si Justin. Mukhang mas malamig lang ng kaunti ang pakikitungo sa kanya ni Talia kaysa dati, ngunit hindi sinasadyang makipagtalo sa kanya. Pagkatapos mag-isip sandali, pupunta sila sa Hong Kong para sa negosyo sa pagkakataong ito, at hindi estilo ni Talia na hayaan ang kanyang mga personal na bagay na makagambala sa negosyo. Sa puntong ito, isang medyo maikli at matambok na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumakad mula sa isang hindi mahahalata na sulok, nakangiting parang maitria. Nakasuot siya ng mapurol na kulay abong suit at pulang korbata, at iniunat ang kamay kay Justin. Ikaw ay dapat si Mr. Gibson, ako si Travis Lu ng Changlin Media, at hinihintay ka. Nakipagkamay si Justin, hindi ako eroplano, ano pa ang hinihintay mo sa akin? Gusto pa sana ni Travis na magsabi ng ilang magalang na salita, ngunit hindi siya nagalit kahit na napigilan siya ni Justin, dahil si Mr. Gibson ay isang prangka na tao. Tatapusin ko na ang paggalang. Sana ay masaya tayong magtulungan sa paglalakbay na ito sa Hong Kong.
Nakita ito ni Talia, napakunot ang kanyang mga kilay ngunit hindi na natiling tahimik. Nagdala rin si Travis ng isang batang babaeng katulong, katamtaman ang kanyang hitsura, ngunit siya ay may slim bewang at bilog na puwitan. Dahil may ilang oras pa bago sumakay, binati nilang dalawa si Justin at pagkatapos ay umalis para pumunta sa ibang lugar, kung ano ang kanilang gagawin, sila lang ang nakakaalam. Matapos hintayin ang pag-alis nilang dalawa, biglang sinabi ni Talia kay Justin sa walang pakialam na tono, hindi ka dapat magsalita ng ganyan kay Travis. Sa pagkakataong ito, ang Changlin Media ang aming kasosyo sa pakikipagtulungang ito. Kahit na hindi mo gusto ang mga tao ni Billy dahil sa ilang personal na dahilan, kailangan mong panatilihin ang isang magiliw na harapan sa ibabaw. Umupo si Justin sa isang malambot na upuan, ngumiti siya at sinabi, katulad ng pagtrato mo sa akin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Mabilis na tumalikod si Talia. Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo, magtulungan man tayo o hindi, wala akong pakialam, mas mabuti kung mawala ang taong iyon na may apelyido na Zeng. Pero may pakialam ang ibang tao. Ang pakikipagtulungan sa pagkakataong ito ay nakakaapekto sa katayuan naming Yellow, Changlin, at Mayon Corporation ng Hong Kong sa bansa, at maging sa mundo. Hindi nasisiyahang sabi ni Talia. Tumango si Justin, tama, alam mo iyon, at alam ko rin iyon. Dapat itong malaman ni Billy. Kaya, kahit natutol kami sa pakikipagtulungan sa isa't isa dahil sa aming mga personal na sama ng loob, ang pangkalahatang plano ay inilatag para sa amin. Hindi ito magbabago dahil sa ating nararamdaman. Anyway, nakalaban ko na yung Zengay na yun, why act as if nothing's the matter? Kung pakikitunguhan ko ang kanyang mga tao ng matapat, iisipin lang nila na susubukan ko ang isang bagay na palihim. Hindi ba, Miss Morris? Hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Talia, isinasaalang-alang niya ang pananaw ni Justin at tila may katuturan ito. Gayunpaman, natural na tumanggi siyang sabihin iyon ng malakas, kaya nginisyon lang niya at hindi pinansin si Justin. 146 hanggang 2. Makalipas ang 15 minuto, dahan daw ang naglakad pabalik si Travis at ang kanyang assistant. Namumula ang bata at bugaw na mukha ng babaeng katulong. Parang kakaspray lang niya ng maraming pabango sa katawan, medyo malakas ang amoy. Sanay na si Talia na makita ang mga ganitong bagay, wala siyang pakialam dito, at tumayo lang ng kaunti. Lumapit si Justin kay Travis. Nakangiting sinabi niya, Chairman Lo, hindi ba masyadong mabilis? Kung isasaalang-alang mo ang oras na kinuha para sa paghahanda at paglilinis, tila ikaw ay bumaril sa parehong bilis ng isang machine gun. Natusok si Travis sa kanyang masakit na bahagi. Bumakas sa kanyang mukha ang kalungkutan, ngunit ang mga taon ng pagtatrabaho sa komersyo ay nasanay na sa kanyang harapan. Sinabi rin sa kanya ni Billy na huwag yumuko sa antas ng lalaking ito na tinatawag na Justin bago siya umalis sa biyahe, kaya agad siyang tumawa at nagsabi, paano ako magiging kasing sigla ng isang binata tulad ni Mr. Gibson? Matanda na ako, hindi ko na kaya. Ilang sandali pa silang nagchat bago narinig ang announcement. Pagkatapos ay dumaan sila sa mga security check at pumasok sa waiting room. Makalipas ang kalahating oras na paghihintay, nagsimula na silang apat na sumakay sa eroplano. Espesyal na sinulyapan ni Justin ang numero ng upuan ni Talia. Gaya ng inaasahan, nasa tabi niya ito. Kaya naman, binigyan niya ng isang masayang ngiti ang babae. Nakita ito ni Talia, ngunit nakagat lamang ang kanyang labi at walang sinabi. Dahil business trip iyon ng isang malaking kumpanya, business class ang kanilang mga tiket. Kaya, hindi na nila kinailangan pang pumila at naglakad na lang sa daanan ng business class papunta sa eroplano. Nang malapit na silang makarating sa entrance ng eroplano, isang payat ngunit busty na air stewardess na nakasuot ng usher uniform na may puting guhit ay nagsimula ng yumuko at sinalubong sila mula sa malayo. Nang marinig ni Justin ang boses na ito, medyo pamilyar ito. Tinitigan ng mabuti pagkatapos maglakad palapit, huminto siya sa kanyang mga hakbang na may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Napatili rin sa gulat ang magandang air stewardess na kanina lang ay may suot na mainit na ngiti. Ang kawalang paniwala ay sumilay sa kanyang magagandang mata, pagkatapos ay ilang bahagi ng kaaya-ayang sorpresa at pagkamahihiyain. Pagbukas ng kanyang malambot at pink na labi, ang kanyang makatarungang mukha ay nabahira ng pamumula. Aking minamahal na munting prinsesa Joy-Ann, nasa kalagitnaan ka ba ng pag-cosplay?
Hindi marunong tumawa o umiyak si Justin, itong air stewardess na nasa harapan niya ay si Joy-Ann na nagkaroon ng isang gabi ng matalik na gusot sa kanya, at dinala rin siya sa istasyon ng pulis. Pagkatapos nilang maghiwalay ng landas noong araw na iyon, hindi na niya ito muling nakipag-ugnayan. Akala niya noong una ay hindi na niya ito makikitang muli tulad ng ibang mga babae sa buhay niya, ngunit hindi inaasahan na naging air stewardess ang anak ng mayamang lalaking ito. Nabawi ni Joy-Ann ang kanyang sentido. Nang makita niya ang lalaking nag-agaw ng pinakamahalagang unang pagkakataon sa buhay niya, may kakaiba siyang naramdaman. Bago siya humiwalay sa kanya, naisip niya na madali niya itong makakalimutan. Gayunpaman, sa ngayon, habang nakaharap sa kanya ng personal, biglang nagkaroon ng gana si Joy-Ann na sumugod at yakapin siya. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang mga pangyayari, ngumiti lang siya ng walang pakialam, "Mr. Knight, kailangan mo munang pumasok." Nang makita ni Talia, na sumusunod sa likod ni Justin, ang eksenang ito, malinaw niyang naramdaman ang hindi maliwanag na relasyon sa pagitan nilang dalawa. Nang makita si Justin na hindi normal na kumikilos na malapit sa isa pang magandang babae, isang alon ng pagkasuklam ang bumangon sa kanyang puso. Sa malamig na panunuya, dali-dali siyang pumasok sa cabin, ayon sa prinsipyo ng pagpapanatiling malinis ang kanyang mga mata. Si Miss Lysander at ang kanyang munting sekretarya ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Marahil sa kanilang pananaw, lahat ng uri ng relasyon ng lalaki at babae ay posible. Napansin ni Joy-Ann ang pagiging eccentric ni Talia, at hindi niya maiwasang tumawa kay Justin, "Mr. Knight, mukhang marami kang prinsesa." Siya. Mapait na tumawa si Justin, siya ay talagang isang prinsesa, ngunit sa palagay ko ay isa siya mula sa kalabang bansa. Mas kaunti ang mga tao sa business class kaysa sa inaasahan, sa mahigit 12 upuan, 2 na lang ang pasahero hindi kasama ang 4 na grupo ni Justin. May dahilan dahil maraming flight patungo sa Hong Kong, para sa mga taong nagbabakasyon, off-season din iyon, kaya hindi ito nakakagulat. Ang mas ikinagulat ni Justin ay, si Joy-Ann talaga ang punong stewardess. Sa panahon ng pre-flight safety broadcast, siya ang broadcaster para sa Mandarin at English, na nangangahulugan din na hindi siya isang baguhan na nagtatrabaho para sa kasiyahan, siya ay isang profesional na air stewardess. Matapos ang nakakainip na kalahating oras na paghihintay, tuluyang lumipad ang eroplano at umakyat sa himpapawid. Matapos malaman na ang business class cabin ay wala pa sa kalahati, mabilis na inilipat ni Talia ang kanyang upuan sa sulok na pinakamalayo mula kay Justin, na malinaw na ipinapakita ang kanyang ayaw na makitungo sa kanya. Si Travis at ang kanyang maliit na sekretarya ay magkasama sa isang mas tagong sulok. Matalik na kumikilos silang dalawa sa isa't isa. Paminsan-minsan ay may ilang paggalaw mula sa kanilang mga kamay pababa, na nagiging sanhi ng pamumula ng mukha ng munting katulong, na para bang siya ay talagang umiibig. Pagkaraan ng ilang oras, itinulak ni Joy-Ann ang isang cart palabas ng kanyang pinagtatrabahuan, nagsuot siya ng isang profesional na ngiti habang nagbibigay siya ng inumin sa 2 pasahero sa unahan. Nang makarating siya kay Talia, malamig na umorder si Talia ng isang basong tubig, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at natulog. Si Travis naman ay nagwagayway ng kanyang kamay, wala siyang gusto, at nagpatuloy sa pakikipag-chat sa kanyang munting syota. Lumapit si Joy-Ann kay Justin, at pinanatili ang malanegosyong tono habang tinanong niya si Justin kung ano ang gusto nito. Walang sinabi si Justin, ngunit nanatili siyang nakatingin sa napakagandang linya ng katawan ni Joy-Ann na nakabalot sa uniforme ng stewardess. Napaulit-ulit sa kanyang isipan ang isang gabing magkasama sila sa hotel na iyon, dahilan para magkaroon siya ng nag-aalab na salpok. Pinatunayan nito na ang mga uniforme ay may napakalakas na kapangyarihan ng pang-akit. "Letcher, huwag mo akong titigan ng ganito, kailangan ko pang magtrabaho." Namula si Joy-Ann, at nagsalita sa malambot at hindi nasisiyahang tono. Iniunat ni Justin ang kanyang kamay upang hilahin ang malambot at patas na kamay ni Joy-Ann, "Hindi ba ang trabaho mo ay nagbibigay ng serbisyo sa mga pasahero? Sa ngayon, hindi ko kailangan ng inumin, kailangan kita, ano ang dapat kong gawin?" Nang mahawakan ng malaking mainit na kamay na iyon, naramdaman ni Joy-Ann na may isang USA na nakabangga sa kanyang puso. Pagkatapos ng isang gabi ng ligaw na iyon, ang sensitibong nakatikim ng kalugod-lugod na pakiramdam ay pinipigilan ang nagliliyab na emosyon sa loob. Bagamat nakontrol niya ang sarili, ang biglaang pagsulpot ni Justin ay muling nagpabagabag sa kanyang puso.
Lumitaw ang mga alon sa pares ng basang mata na iyon. Yumuko si Joyanne at bumulong ng ilang salita sa tenga ni Justin gamit ang kanyang parang orchid na hininga. Agad niyang hinaila ang kanyang cart na namumula at nagtago pabalik sa working compartment. Humugat ng malamig na hininga si Justin. Kahit na daan-daang laban na ang pinagdaanan ng kanyang katawan, nang marinig ang sinabi ng munting demonyong iyon, hindi niya maiwasang malunok ang laway dahil nakaramdam siya ng excitement. 147. Matapos magdusa sa loob ng 15 minuto, sa wakas ay tinanggap ng eroplano ang pagyanig mula sa kaguluhan, ang mga ilaw ng seatbelt sa eroplano ay lumiwanag. Hinikayat ng isang voice broadcast ang mga pasahero na bumalik sa kanilang mga upuan at ilagay ang kanilang mga seatbelt. Bahagyang ngumiti si Justin, tinanggal ang kanyang seatbelt, at tahimik na tumayo. Mahinahon niyang binuksan ang kurtina sa likod ng business class na upuan at lumabas. Narinig ni Talia na nakaidlip ang kanyang paggalaw, at tumingin sa kurtina ng may hinala. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng ingay, at pumikit lang. Upang makatipid ng espasyo sa loob ng eroplano, ang lahat ng mga banyo sa loob ng isang eroplano ay karaniwang magagamit ng mga lalaki at babae, maliban kung ito ay isang espesyal na idinisenyong marangyang eroplano. Sa sandaling ito, lubos na pinahahalagahan ni Justin ang disenyong ito ng eroplano, dahil hindi na niya kailangang makaramdam ng awkward para sa pagpasok sa ladies' toilet, tulad nito. Habang nahaharap sa turbulence ang eroplano, halatang walang tao sa lavatory. Matapos makapasok ay mabilis niyang nilock ang pinto. Wala pang 1 minuto, narinig na ang katok mula sa labas. Knock knock knock. Pagkatapos ng 3 mabagal na katok, binuksan ni Justin ang pinto. Ang sexing figure sa isang kulay asher na uniforme ay parang magaan at malambot na cotton candy habang inihagis nito ang sarili sa mga bisig ni Justin sa sandaling binuksan ang pinto. Ang espasyo sa loob ng lavatory ng isang eroplano ay halos hindi sapat upang pigain ang 5 hanggang 6 na tao sa nakatayong posisyon, kahit na magkayakap ang dalawa, nakakaramdam pa rin ito ng kirot. Matapos ay lock muli ni Justin ang pinto ng lavatory, niyakap niya ang malambot na baywang ni Joyanne, at ipinatong ang isa pang kamay sa matigas at bilog na puwitan nito. Kinurot niya ang mga ito ng lakas, na naging dahilan ng pagpapakawala ni Joyanne ng ilang helanghing. Yee! Be more gentle, it hurts you know. Ang mahinang kaakit-akit na tono na iyon ay sapat na para mabaliw ang mga lalaki. Tinakpin ni Justin ang mabangong labi ng dilag gamit ang kanyang sarili, at agad na tumugon si Joyanne. Kahit isang gabi lang silang magkasama noon, hindi naman sila nagkukulang sa kaalaman ng katawan ng isa't isa. Iyon ay dahil ang isang gabing iyon ay masyadong hindi malilimutan. Ang kanilang pisikal na pakikipag-ugnayan ay nakaukit ng malalim sa kanilang mga alaala. Ang malambot na malapetal na labi ni Joyanne ay idiniin sa lahat ng uri ng mga hugis at ang kanyang cherry lips ay pinangungunahan agresibong dila ni Justin. Tanging kasiyahan lang ang nailalabas niya sa basang palitan. Ang bigat ng katawan ni Joyanne ay tila kasing gun ng balahibo sa mga bisig ni Justin, nagpatuloy ang mainit at basang halik, at direktang idiniin siya ni Justin sa dingding ng lavatory. Si Joyanne ay hindi sinasadyang naging parang octopus na ang kanyang mga braso ay nakakabit sa leeg ni Justin, minamasahe ang kanyang likod, at ang kanyang maayos na mga binti ay nakapulupot sa kanyang malakas na baywang. Ang kanyang mga hita na natatakpan ng itim na lace na medyas ay napakaganda. Sinipa ni Joyanne ang kanyang makintab at itim na takong. Nakatikip sa itim na lace na medyas na iyon, ang kanyang mga paa ay kulot, na nagpapakita kung gaano kaigting ang katawan ng kanilang may-ari sa sandaling ito. Sa isang kamay, mabilis na tinanggal ni Justin ang mga butones ng uniforme ng stewardess ni Joyanne. Hinaila sa isang gilid ang kwelyo niya, at matapos tanggalin ang 3 butones ng puting kamisete sa loob, tumambad ang kanyang bordado na violet na bra. Ang malanyebe na kinang ng balat ng dibdib ni Joyanne ay pinalabas ng violet na bra na iyon. Ang matinding visual stimulation ay nasilaw kay Justin sa isang maikling sandali. Mahirap talagang isipin, regalo ka lang sa akin ng Diyos. Hinawakan ni Justin ang dibdib ni Joyanne gamit ang isang kamay, ang bundle ng malambot na laman na iyon ay naipit sa iba't ibang hugis, ngunit dahil sa lambot nito, pinigilan ni Justin ang kanyang sarili mula sa paggamit ng labis na puwersa, na para bang masisira ito kung gagamit siya ng labis na puwersa.
Nang marinig ang lalaking nagustuhan niya na nag-alok mga walang kwentang papuri, na mula si Joyanne, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin ng pagmamahal at pagnanasa. Sa parehong sandali na ang banayad na panganggapan ni Justin ay nagpapangiwi sa kanya, sa wakas ay hindi niya napigil ang lumapit sa mga tainga ni Justin at marahang kumagat sa kanyang mga earlobe. Sa isang mamasa-masa, mabangong hininga, gusto ko kapag mahirap ka, paano? Natatakot lang ako na baka hindi mo ito kayanin. Mangyaring bunutin ang iyong sibat, aking kabalyero. Matamis na ngumiti si Joyanne, at biglang ibinaba ang kanyang kamay para hawakan ang itinayong dragon ni Justin. Matapos magalit ng ganoon, paano magpapatuloy si Justin sa pagpipigil sa kanyang sarili? Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi at bigla niyang itinigil ang pagdiin kay Joyanne sa dingding, na hinayaan siyang dumausda sa sahig. Nanghina ang mga paa ni Joyanne at napaupo siya sa sahig. Habang siya ay naguguluhan sa kung ano ang sinusubukang gawin ni Justin, nakita niya na mabilis nitong inalis ang mga bagay na humahadlang sa kanyang ibabang bahagi, at ipinakita ang mabangis na hayop sa loob. Nang makita ni Joyanne ang biglaang paglitaw ng armas ng takot, nakaramdam si Joyanne ng kaunting pangamba sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang ulo at malungkot na tumingin kay Justin. Bilang isang tao na nakapanood na ng ilang video ng porn, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng itinulak ng isang lalaki ang isang babae at inilagay ang kanilang gamit sa harap ng bibig ng babae. Masyadong malaki, wala akong karanasan. Imposible. Paano mo malalaman kung hindi mo sinusubukan? Pagkatapos sabihin iyon, gumamit si Justin ng kaunting puwersa upang hawakan ang ulo ng babae. Hawak sa arrow point, hindi napigilan ni Joyanne na ipikit ang kanyang mga mata at ibuka ang mamasa-masang, mapupulang labi na masunurin. Si Justin na hindi nakaranas ng ganoong pagtrato sa loob ng mahigit kalahating taon ay umuungol sa sarap. Ang mga diskarte ni Joyanne ay hindi kapani-pani, walang baguhan at wala siyang ideya kung paano pasayahin ang isang lalaki, ngunit sa sandaling tumingin siya sa ibaba upang makita ang kanyang kulay asul na uniforme ng air stewardess at ang kanyang magandang hitsura ay pinalamutian ng makeup, at naisip kung paano nagbibigay ng ganoong serbisyo sa kanya ang isang babaeng tulad nito, ang kasiyahang magawa ito ay mas malaki kaysa sa pisikal na natanggap niya. Makalipas ang 10 minuto, si Joyanne ay malapit ng malagutan ng hininga, ang kanyang mga mata na puno ng luha ay puno ng hinaing. Nakaramdam din si Justin ng kirot sa kanyang puso. Binuhat siya nito at hinalikan bilang ganti bago muling idiniin sa dingding. Mula sa likuran, hinailan niya pababa ang kanyang palda at isiniwalat ang pinakamahiwagang sekretong lugar. Sa pagkabalisa at umaasam, ipinikit ni Joyanne ang kanyang mga mata at bahagyang itinaas ang kanyang puwet, na inihayag ang labis na nakakabighaning kurba ng kanyang likod. Bagamat ito ang unang pagkakataon niya sa ganoong kaiyahiyang posisyon, naramdaman niyang nakakapukaw ito ng pag-iwas sa lahat ng kanyang reserba. Nang malagpasan ni Justin ang huling balakid, hindi na niya naalala na nasa 10,000 talampakan sila sa ibabaw ng lupa, o nasa isang banyo ng eroplano. Maliban sa pakiramdam ng intimacy sa pagitan ng kanilang laman at kaluluwa, wala nang iba pa. Makalipas ang kalahating oras, tuluyang tumigil ang unos ng paghagupit. Hindi na makatayo ang mga binti ni Joyanne, kaya't maraan siyang bumagsak sa mga braso ni Justin. Siya ay may isang magandang pulang pamumula sa kanyang mga pisngi at ang kanyang mga damit ay gusot. Siya ay kasing init ng isang mainit na bukal, habang tinatamasa niya ang matamis na paglubog ng araw na may mga hingal na hingal. 147 hanggang 2. Bakit ka naging air stewardess? Tanong ni Justin. Ako ay isang air stewardess sa simula pa. Tamang-tama ang sagot ni Joyanne, dahil ayoko nang sundin ang buhay na binalak ng aking ama sa buong buhay ko, kaya naging air stewardess ako nang hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Sa pamamagitan lamang ng paglipad ng eroplano dito at doon ay makakawala ako sa pagkakakulong sa holo ng aking ama. Nagbigay ng pahintulot ang iyong ama. Ang CEO ng airline na ito ay tiyuhin ko, mahal na mahal niya ang nanay ko noong bata pa sila, at mahal na mahal niya ako mula pa noong bata ako. Noong sinabi ko na gusto kong maging air stewardess, inayos niya na maging isa ako, kahit gusto ng tatay ko na tutulan ito, wala siyang paraan. Tusong tumawa si Joyanne. Napangiti si Justin, habang ang mga tuldok sa wakas ay magkakaugnay, paano ang iyong fiancé?
Iniistorbo ka pa rin ba niya? Umiling si Joyanne, ayokong malaman ang tungkol sa kanya, sinabi ko kay dad na magpapakamatay ako kapag patuloy niya akong pipilitin. Dahil may ginawa akong kabaliwan minsan, marahil ay talagang natatakot na siya ngayon. Sa bagay, hindi na ako bata, pwede muna akong magtrabaho ng ilang taon bilang air stewardess. Sa hinaharap, ang nakakainis na lalaki na iyon ay maaaring ikasal sa ibang babae, at hindi ko na kailangang sumakit ang ulo mula sa kanila. Kakagawa ko lang ng desisyon. Nakangiting sabi ni Justin. Nagpakita ng kaunting hinala si Joyanne habang nagtanong, ano? Dati sa police station, sabi mo kapag nagkita tayo ulit, isisilang mo ako ng anak, remember? Paano natin ito aayusin? Natigilan si Joyanne, bahagyang nagpapanik sumagot siya, hindi mo talaga maasahan na isisilang ko ang isang bata para sa iyo, tama? Imposibleng tayo, hindi papayag ang tatay ko na pakasalan kita. Hindi ko sinabing gusto kitang pakasalan. Nakangiting sabi ni Justin, may asawa na ako, at napakaganda ng asawa ko. Anong ibig mong sabihin, pinaglalaruan mo ako? Huminga sa galit si Joyanne, nang marinig na may asawa na si Justin, nakaramdam siya ng masamang lasa sa kanyang bibig. Hindi kita pinaglalaroan. Seryosong sagot ni Justin, napagtanto ko na hindi ko na matatanggap ang pagpayag na mapasaiyo ka ng ibang lalaki, kailangan mong maging babae ka sa buong buhay mo. Kung hindi, papatayin ko ang sinumang makasama mo. Sasabihin na sana ni Joyanne na si Justin ay nagbibiro, ngunit agad niyang napansin na ang seryoso ng tingin ng lalaking ito. Bagamat napakasual niyang pakinggan, ang kumpiyansa sa mga mata nito ang nagpapaniwala sa kanya. Hindi niya basta-basta sinasabi ito. Papatayin niya talaga ang ibang lalaki. Pwede bang huwag kang maging ganito? Ako. Natatakot ako. Nahihiyang ibinaba ni Joyanne ang kanyang ulo. Hinalikan ni Justin ang kanyang noo, ngumiti at sinabing, ano ang dapat katakutin? Hindi naman sa kakainin kita, I'm just making the announcement that you belong to me. Paano ka magiging malupit, inaagaw ang aking mga karapatang pantao? Mahinang reklamo ni Joyanne. There's no absolute fairness in this world. From the night you seduced me in the bar to open a hotel room, you were destined to have today's outcome. Maaari mong isipin na ako ay isang malupit, isang bastos, vulgar, at masamang tao. Wala akong pakialam dyan, pero maipapangako ko sa'yo na totoo ang bawat salitang sasabihin ko sa'yo. Gusto kita, kaya gusto kong maging babae ka. Kung pinagdududahan mo ang aking mga kakayahan, wala akong balak na patayin ang lahat ng iba pang mga tao sa paligid mo para patunayan ang aking punto, maging ang iyong ama. Mapuro lang tono ni Justin, ngunit ang kabaliwan na nilalaman ng kanyang mga salita ay labis na nakaantig kay Joyanne. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahinang bumantong hininga si Joyanne at nagtanong, ibig mong sabihin, ano ang nagustuhan mo sa akin? Walang dahilan para magustuhan ang isang tao, ngunit lahat ng bagay ay maaaring maging dahilan para hindi mo gusto ang isang tao. Medyo nabigla ang mga mata ni Joyanne, nagpout siya at sinabing, sinasabi mo ba ang mga ganyang salita sa bawat babae? Hindi, maaaring hindi ikaw ang babaeng pinakamamahal ko, ngunit ikaw ang unang nagtulak sa akin na sabihin ang mga bagay na iyon. Kung ako ay naging babae mo, nakatadhana ba akong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay bilang iyong lihim na may bahay? If you don't mind, you can sit right in front of my wife, chat and sip tea in front of her. I don't mind at all, depende sa kakayahan mo. Nakangiting sabi ni Justin. Hinaplos ni Joyanne ang mukha ni Justin gamit ang kanyang malambot at mainit na kamay, na may malabong mga mata na sinabi niya, Justin, ginagawa mo akong walang ideya kung paano ka tatanggihan, marahil ay nahulog na talaga ako sa iyong bitag. Gayunpaman, hindi ko gusto ang pakiramdam ng pagiging dominado, papayagan mo ba ang isa pang sadyang kahilingan? Anong sinasadyang kahilingan? Itinaas ni Joyanne ang kanyang hintuturo, kinagat ang kanyang mga labi, pagkatapos ay nagsabi, sa loob ng isang taon, hindi mo ako sinasadyang hanapin o hindi kita sinasadyang hanapin. Kung magkita tayong muli sa ganitong mga kalagayan, pakikinggan ko ang lahat ng iyong sasabihin, ako ang magiging kasintahan mo, mangganganak ng isang bata para sa iyo, at magiging sa iyo. At paano kung hindi tayo magkita? Sabi ni Justin na may ngiti na hindi ngiti.
Ang totoo, ang problemang ito ay napakasimple para sa kanya, hanggat gusto niya, tiyak na mahahanap niya si Joy-Ann, kung sinadya man iyon, sino ang makakapagsabi nito ng may lubos na katiyakan? Kung hindi tayo magkikita. Medyo malungkot, sumagot si Joy-Ann, ibig sabihin may pag-ibig kami pero hindi kami nakatadhana na magkasama. Gayunpaman, para sa iyo, hinding-hindi ako makakasama ng ibang lalaki, natatakot talaga ako na makapatay ka. Ang mga babae ay mga nilalang na sumusunod sa kanilang nararamdaman. Para sa kanya na palaging walang pakiramdam ng seguridad, mas handa siyang maniwala sa tinatawag na destiny upang kumpirmahin ang lugar na kinabibilangan niya. Sige, ipinapangako ko sa iyo, ngunit hindi ka pinapayagang bumalik sa iyong mga salita. Masayang sabi ni Justin. Nagpout si Joy-Ann, inikot ang kanyang mga mata sa kanya sa isang mahiyaing paraan, at sinabing, nadungisan na ako sa iyo, sino pa ang makakasama ko? Nang ayusin ng dalawa ang kanilang hitsura, humigit kumulang 1 oras na ang lumipas mula umpisa hanggang katapusan. Binuksan ni Joy-Ann ang pinto ng banyo, at nalaman na marami ng pasaherong lalaki at babae ang nakatayo sa labas ng pinto na may hindi nasisiyahang mga ekspresyon. Tila, lahat sila ay naghihintay na gamitin ang lavatory. Isang ngiti lang ang naibigay sa kanila ni Joy-Ann, pagkatapos ay agad na pumunta sa kanyang working area. Nang ang isang babaeng pasahero ay gustong pumasok sa banyo, si Justin ay lumabas doon. Lahat ng mga pasaherong naruroon ay natigilan. Isang lalaki at isang babae sa iisang lavatory. Nakita ni Justin ang kakaibang mga tingin ng lahat, kaya malungkot niyang sinabi sa malakas na boses, ano ba ang tinitingnan mo? Ang mga lalaki ay nakatayo at umihi, ang mga babae ay nakaupo, may problema ba sa paggamit ng banyo ng magkasama? Pagkasabi nun ay naglakad na siya pabalik sa business class area. Ang natitirang mga pasahero ay nakatitig sa nag-iisang toilet bowl sa banyo. 148. Si Justin na bumalik sa business class ay bumalik sa kanyang upuan upang magpahinga. Ang kalahating oras na ginugol niya sa pag-ibig ay nagdulot sa kanya ng labis na kasiyahan, ngunit sa isang maliit na espasyo tulad ng isang banyo, halos ginagawa niya ang kanyang kinagigiliwan habang nakatayo sa halos lahat ng oras, at iyon ay nagpasakit sa kanyang baywang. Ngunit sa oras na ito, isang pares ng mga mata na puno ng lamig ang bumungad sa kanya. Saglit na nanginginig si Justin, tumangala siya at lumabas na tinanggal ni Talia ang kanyang shades at tumingin sa kanya ng may titig na puno ng pagpatay. Malinaw kung bakit, ngumiti si Justin, at inilipat ang kanyang puwita na parang nakaupo sa mga pin at karayom. Napakapayapa ng natitira sa biyahe, bandang tanghali, lumapag ang eroplano sa Hong Kong International Airport, at bilang mga business class na pasahero, nauna silang bumaba. Nang lumabas ng cabin, si Joy-Ann na maayos na nakadamit tulad ng sa simula ay nagbigay kay Justin ng isang matamis na ngiti, ang hindi pagpayag na humiwalay ay malinaw na makikita sa kanyang mga mata, at lihim niyang hinalikan si Justin. Napalunok si Justin ng kanyang laway, masasabi niyang ang babaeng ito ay tiyak na reincarnation ng isang fox spirit. Si Talia na nakakita ng eksenang ito ay nanunuya, at lumabas ng cabin ng may malaking hakbang, na parang hindi siya mapakali na maglakad kasama si Justin. Kinindata ni Justin si Joy-Ann, pagkatapos ay walang magawang pinabilis ang takbo para mahabol sina Talia at Travis. Hoy, Miss Morris, ano na ngayon sa iyo, na-offend na naman ba kita? Naguguluhan, mahinang tanong ni Justin. Ngumisi si Talia, dapat maganda ang lasa ng isang air stewardess, tama ba? Natigilan si Justin, ngunit hindi niya itinanggi, paano mo nalaman? Nang makitang tahasan niyang inamin ito, mas nagalit si Talia, napakawalan diyan ng lalaking ito, paano ko nalaman? When everybody had their seatbelts on, you went to the lavatory, tapos yung air stewardess na yun pumunta din sa lavatory. Mahigit 1 oras na kayong dalawa bago bumalik, tanga ba ako? Sa pagtingin sa galit na si Talia, mabilis na nag-isip si Justin, at mapaglarong sinabi, hindi naman siguro nagseselos ang ating department head na si Mo, di ba? Jaya. Nagseselos. Namula ang magandang mukha ni Talia, at mabilis siyang tumanggi, para magselos ako sa iyo. Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Naaawa lang ako kay Marian.
Siya ay may isang walang hiya at walang hiyang asawa na tulad mo, nakakalungkot talaga na kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang tulad mo. Nagsalita ang dalawa habang naglalakad patungo sa exit ng airport. May mga pasaherong naglalakad sa iba't ibang direksyon sa paligid nila, at maingay, kaya walang malinaw na nakakarinig sa kanilang usapan. Natawa si Justin at sinabing, hindi naman ako ikaw o si Marian, paano mo malalaman kung gusto nating gugulin ang natitirang bahagi ng ating buhay na magkasama? Ano? Baka gusto mong hiwalayan si Marian at hanapin ang vixen na iyon. Galit na tanong ni Talia. Hoy, bakit ka nang gugulo? Wala akong sinabi, kahit makipag-divorce ako, wala sayo. Casual ko lang sinasabi. Hindi inaasahan ni Justin na magkakaroon siya ng ganoon kalaki na reaksyon. Tinitigan ng diretso ni Talia si Justin, ikaw na may apelyido na Gibson, hayaan mong sabihin ko sa iyo, mas mabuting huwag kang kumilos ng walang ingat. Kung sasaktan mo si Marian, hindi kita hahayaang mamatay ng mapayapa. Nang makita ang magandang mga mata ng babaeng ito na puno ng hangarin na pagpatay na napakalapit sa kanya, iwinagayway ni Justin ang kanyang kamay na may matigas na ngiti, paano iyon? Mahal na mahal ko siya, paano ko siya masasaktan? Mas mabuting iyon ang mangyari. Sinabi ni Talia, ayon sa aking pagkaunawa kay Marian, hindi niya ito sinasabi sa salita, ngunit siya ang tipo na hindi babalik sa isang desisyon kahit nasa kamatayan. Dahil pinili kanyang pakasalan, siguradong hindi na magbabago ang isip niya. Kung maglakas loob kang iwan siya para sa ibang babae. Kahit na para sa dating CEO, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Ang mga salita ni Talia ay hindi kapani-pani walang mabangis, ang kanyang matalim na titig ay nagpatibay sa kanyang kaseryosohan, na naging sanhi ng panlalamig ni Justin sa kanyang likod. Gayunpaman, mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi sinabi ni Talia na hindi pinapayagan si Justin na magkaroon ng ibang manliligaw, sinabi lang niya na hindi siya pinapayagang saktan si Marian. Ang kahulugan na nilalaman ng kanyang mga salita ay medyo malalim. Nilampasan nila ang immigration at patungo sa exit, at sa nakaplanong gate, nakita ng apat ang mga signboard na may nakasulat na yellow, at Changlan. May ilang lalaking nakasot at nakatali na may marangal na mukha na naghihintay sa kanila. Nang makalapit sila ay napansin nila ang isang binata na nakasuot ng navy blue suit na may pulang kurbata. Siya ay may gwapong mukha at higit sa 1.8 na metro ang taas. Nakangiting tinanggap niya ang apat. Ang lalaking ito ay halatang pinuno ng grupo mula kay Mayon na nakatalagang tumanggap sa kanila. Inaasahan ka namin, mga kaibigan ng Yellow International at Changlin Media. Ako ang Vice CEO ng Mayon Corporation, si Mason Lee. Ang aking ama, si Dexter Lee ay hindi makababa dahil sa sakit, kaya tinatanggap kita sa ngalan niya, at nagpapahayag din ng kanyang paghingi ng tawad. Masayang nakangiti, nakipagkamay si Mason kay Travis, pagkatapos kay Justin at Talia. Ang katulong ni Travis ay direktang nilaktawan, na nagpakita na siya ay may mabuting pagpapasya sa pagtukoy ng kahalagahan. Mahinhinang umiti si Travis at sinabing, hindi inaasahan na dumating ang young master ng Lee family para salubungin kami ng personal, nalulula na ako sa pabor, paano ko aasahan na darating ng personal si Mr. Lee? Hindi ko inaasahan na matatanggap ako ng ganito kainit, paumanhin kung pinaghintay kita. Humingi ng tawad si Talia. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng Lee family ay nakasuot ng formal na kasuotan, habang ang apat ay naka-casual attire. Mabilis na sinabi ni Mason na wala siyang pakialam, ayon sa aming data, ikaw ay dapat na Miss Morris. Miss Morris, mangyaring huwag mag-alala tungkol dito, ang sa iyo ay isang kumpanya ng fashion pagkatapos ng lahat, maaari naming maunawaan. Si Mason ay tila napakabait. Matapos silang makilala ay pinona niya ang apat palabas ng airport. Ang kanilang escort ay dumating bilang isang pakete ng BMW 7 Series na mga kotse, at sumakay sila sa isang marangyang nakastitch na Cadillac limousine, ito ay napaka-engrandi. Walang sagabal ang mga sasakyan sa kalsada. Sa nakastretch na limo, personal na inihain ni Mason ang apat na may mga baso ng Lafite red wine na nakaimbak sa refrigerator ng sasakyan, at tinikman ito kasama nila.
Si Mason ay walang kahit kaunting mapagmataas na ugali na inaasahan sa mga bata mula sa mga maimpluwensyang pamilya, ito ang naging dahilan upang maging komportable ang apat. Maging si Justin ay hindi maiwasang maramdaman na ang taong ito ay halos kasing galing niya. 148 hanggang 2. Siguro kung mayroon sa inyong apat ang nakarating na dati sa Hong Kong. Magiliw na tanong ni Mason. Iyon ang unang pagkakataon para kay Travis at sa kanyang assistant dito sa Hong Kong, habang si Talia ay nakapunta rito minsan. Sa totoo lang, hindi na mabilang si Justin dahil pinansyal at trading hub ng Hong Kong, maraming mayayamang tao at makapangyarihang opisyal ng gobyerno ang lilito dito. Dati, madalas siyang pumunta rito para ayusin ang ilang mga bagay, ngunit napakahirap ipaliwanag, kaya nasabi na lang niya na, hindi pa ako nakapunta rito. Agad nang umiti si Mason at sinabing, perpekto iyon, ngayong nandito ka na sa Hong Kong, dapat mong hayaan ang Lee family ng mayon na magbigay sa iyo ng hospitality bilang host. Maaari nating pag-usapan ang negosyo kapag oras na para sa negosyo, ngunit sa pribado, nais ni Muho na maging kaibigan kayong lahat. Ito rin ay para sa kapakanan ng mga posibleng pakikipagtulungan sa hinaharap. Masyadong magalang si Vice CEO Lee, bago kami dumating, sinabi sa amin ng aming CEO na si Zeng na ang Lee family ay may 100 taon ng pagiging maimpluwensya, ngayong ang Lee family ng henerasyong ito ay may isang katulad mo, Sir Muhua, ang iyong pamilya ay tiyak na magiging isang binga. Nagbutlak si Travis. Kinawayan ni Mason ang kanyang kamay, naging magalang lang si CEO Zeng, si CEO Zeng ay mula sa Zeng family ni Jarling. Mayroon silang makapangyarihang mga ugnayan sa maraming probinsya ng mainland. Sa isang maliit na lugar tulad ng Hong Kong, gaano man kalaki ang palawakin ng isa, tinitingnan lang nito ang langit mula sa ilalim ng balon. Hindi natin maikukumpara sa isang prestihiyosong pangalan tulad ng Zeng family. Nang marinig ang palitan nilang dalawa ng pambobola, hindi na nakatiis si Justin, kaya sumabad siya sa isang tanong, Vice CEO Lee, saan tayo pupunta ngayon? Medyo gutom na ako, pwede bang kumain muna tayo? Dahil sa direktang ito, naging matigas ang mga ekspresyon ng lahat ng naroroon, awkward na sumagot si Mason, Mr. Gibson, huwag kang mag-alala, papunta kami ngayon sa isang property ng Mayon Corporation na tinatawag na Twilight Villa. Nagbibigay ito ng paglilibang, libangan, tirahan, at kainan na all-in-one. Nakaharap ito sa dagat, at nasa tabi mismo ng courtyard, kaya maganda ang tanawin. Dapat ay naroon na kami sa humigit kumulang kalahating oras, ang aking ama at ang mga pangunahing miyembro ng kumpanya ay naghihintay doon. Kakain na tayo pagdating natin. Excuse me, Vice CEO Lee? Kailan magsisimula ang ating opisyal na pag-uusap, partikular? Si Talia ay mas nakatuon pa rin sa negosyo. Magalang na sinagot ni Mason, Miss Morris, please rest assured, pagod na kayong lahat sa flight ngayon, kaya please magpahinga sa Twilight Villa ngayong gabi. Magre-relax din ang tatay ko at ang iba, at bukas na lang namin sisimulan ang pag-uusap. Pagkatapos, magkakaroon ng 2 araw ng pagbisita sa pasilidad ng pananaliksik, at pakikipagpalitan sa mga mananaliksik. Pagkatapos, gagawa kami ng isang dokumento ng pakikipagtulungan. Mukhang naghanda si Vice CEO Lee ng isang naaangkop na schedule, si Chani ay nag-alala ng hindi kailangan. Tahimik na ngumiti si Mason at sinabing, ito ang tamang pag-uugali sa pakikipagtulungan, hindi na kailangang pag-isipan ito ni Miss Morris. Makalipas ang kalahating oras, unti-unting pumasok ang fleet ng mga sasakyan sa isang lugar na puno ng malalagang halaman at burol. Taglagas na noon, kaya may mga pulang dahon ng taglagas sa abot ng mata, at ang daan ay natatakpan ng mga nahulog na dahon. Sa pag-akyat nila sa tahimik na burol na kalsada, unti-unti nilang natatanaw ang dagat mula sa malayo. Ang puti at asul na mga linya ng dalampasigan at dagat, kasama ang makapal na nakaimpake na mga makalumang gusali ay bumuo ng isang matinding kaibahan laban sa tanawin ng bundok. Paghinto upang humanga sa maple forest sa gabi. Ang mga dahon ng maple ay mas mapula kaysa sa mga flora ng Pebrero. Biglang binigkas ni Travis ang isang tula na may likas na talino sa panitikan, nakapili ka ng magandang lugar para itayo ang Twilight Villa.
Tumango si Mason bilang pagsang-ayon at sinabi, "Oo, ito ang pawis at dugo ng kalahati ng buhay ng aking ama. Kung nagustuhan ni Boss Lo ang lugar na ito, maaari kang bumalik, tinatanggap ka ng aming Lee family." Bagamat alam niyang magalang na pananalita lang ito, hindi pa rin napigilan ni Travis ang mapangiti. Hapon na nang makarating sila sa Twilight Villa. Pagkababa nila sa limousine, nasa harap sila ng isang napakalaking at kakaibang pula at puting gusali. Ito ay may perpektong timpla ng mga klasikong silangan at modernong istilong kanluran, na nagdulot sa buong gusali na magmukhang pino nang hindi nawawala ang anumang pagiging praktikal. Ang matikas na kagubatan ay ginawa ang resort na maingat na pinaghiwalay sa maliliit na sektor. Ang artificial na lawa ay may siyam na tulay, na nagpapahintulot sa mga bisita na makapasok sa villa na may malikhaing likas na talino. Marami sa mga tagapaglingkod ng pamilyang Lee sa loob ng resort ay agad na iniwan ang trabaho at yumuko upang salubungin sila nang makita nilang pumasok ang grupo ng mga sasakyan. Sinundan nilang apat si Mason hanggang sa loob ng resort, casual na nag-uusap habang naglalakad. Pagdating nila sa loob, nalaman nilang ang pangunahing bahagi ng resort na ito ay halos katumbas ng isang 5-star hotel. Pumasok sila sa isang pribadong silid kainan na nilagyan ng sinaunang istilong Zen icon. Ilang parulang nakasabit sa kisame, at ang bukunahing nakaharap sa mga halaman ay nagmukhang mas liblib at pino ang silid. Sa loob ng pribadong silid kainan, mayroon ng 5 lalaking nasa katanghaliang gulang na ang formal na nakadamit na nakaupo doon na nag-uusap sa mahinang boses habang umiinom ng tsaa. Ang lalaking nakaupo sa yulo na ng mesa ay may buhok na namumuti at nakasuot ng gray na V-neck sweater. Gayunpaman, tila siya ay may limitadong paggalaw habang siya ay nakaupo sa isang wheelchair. Medyo katamtaman ang hitsura ng lalaki, ngunit nang makita si Mason na inaakay ang 4 na tao sa silid, ipinakita niya ang isang masayang ngiti, "Haha, dumating na sa wakas ang ating mga iginagalang na bisita. It was rude of me not to welcome you at the airport, please forgive me." Masyadong magalang si Boss Lee, ang pagtanggap niyang Master Lee ay nabigla na sa amin ng pabor. Si Travis ang pinakamagaling sa magalang na pananalita, at agad na sumagot ng pambobola. Pagkatapos nilang batiin isa-isa ang mga pangunahing miyembro ng Mayon Corporation, umupo silang lahat at naging maayos ang kapaligiran. Ang lahat ay may iba't ibang opinyon, ngunit natural na pinananatili nila ang isang magiliw na hitsura sa ibabaw. Nakita ni Dexter Lee na malapit na ang oras, kaya napatingin siya kay Mason, na nasa tabi niya. Tumango si Mason, na nagpapahiwatig ng kanyang pag-unawa. Pumalakpak siya at sinabi sa magagandang waiter na nakatayo sa pintuan, "Ihain ang mga pinggan." Napakahusay ng mga waiter. Isa-isa nilang inilabas ang mga inihandang gourmet dishes. Maliban kay Justin, lahat ng taong nakaupo sa mesa ay mga taong makapangyarihang tao sa negosyo na may malawak na karanasan. Habang kumakain at umiinom, pinag-usapan nila ang sitwasyon sa pagitan ng Stonegate at ng iba't ibang media outlet sa Hong Kong at agad na nagkainitin ang isa't isa. Sa kalagitnaan ng pagkain, biglang tumakbo ang isang taong mukhang manager ng restaurant, at bumulong ng ilang salita sa tainga ni Dexter Lee. Ang mga chopstick ni Dexter Lee ay nagyelo sa paggalaw, pagkatapos ay malakas niyang hinampas ang mga chopstick sa mesa. Kalokohan. 149. Si Dexter Lee na kalmado pa rin at nakaka-relax kanina ay biglang sumambulat sa galit, na ikinagulat ng lahat na naruroon. Mabilis na tinanong ng ilang executive ng Mayon Corporation ang chairman kung ano ang nangyari. Si Dexter Lee ay may hindi nasisiyahang mukha at hindi nagsasalita, habang si Mason na nakaupo sa tabi niya ay nakakunot ang noo, na para bang may naisip siya. Sa oras na ito, isang lalaking nakabulaklak na kamiseta ang sumuray-suray sa silid. Namula ang mukha niya dahil sa alak, at may daldal na hindi maintindihan. Maaamoy sa malayo ang amoy ng alak sa kanyang katawan. Ang mga tampok ng mukha ng lalaki ay malapit na tumugma kay Mason, ngunit siya ay bahagyang mas maikli at tila lasing na lasing. Hindi man lang siya makatayo ng maayos. Sa sandaling pumasok siya sa pribadong silid, bumagsak siya sa lupa, at tila gumapang sa gilid ni Dexter Lee. Niyakap niya ang binti ni Dexter Lee, at nagsimulang humagulgol. Ang eksenang ito ay awkward sa lahat ng naroroon, ito ay pagkatapos ng lahat ng panloob na bagay ng Lee family.
Kahit sino pa ang lalaking ito, sapat na ang ganitong pagkilos para mapahiya si Dexter Lee. Bastos na bagay. Ang katawan ni Dexter Lee ay hindi masyadong malusog sa simula, ngayon na ang kanyang galit ay namuo, ang kanyang mukha ay namumula. Dahil hindi maayos ang kanyang binti, diretsyong ginamit niya ang kanyang kamay para itulak palayo ang ulo ng binata. Itinulak ang binata sa lupa, ngunit hindi siya naging matino dahil dito, nagpatuloy siya sa pag-iyak at muling niyakap ang binti Dexter Lee, na umiiyak pa ng mas malakas kaysa kanina. Wow! Dad! Napakapait ng buhay ko. Ayaw na sa akin ni Dina. Tumakas si Dina kasama ng ibang lalaki. Wow! Natural na alam ng mga tao mula sa Mayon Corporation na naruroon kung sino ang lalaking ito, habang ngayon lang napagtanto ni Justin at ng iba pa na ang taong ito ay talagang isa pang anak ni Dexter Lee. Si Dexter ay napahiya sa harap ng lahat, at labis na nagalit gaya ng nararapat. Gayunpaman, gaano man ito ka-disappoint sa bastos na ito sa harap niya, anak pa rin niya ito. Hindi niya maaaring tawagan ang mga bodyguard para kalagkarin siya, kaya napigilan lang niya ang kanyang galit at sabihin sa lahat, paumanhin, ito ang aking panganay na anak na si Marlon. Hindi ko pa siya napag-aral ng maayos mula pa noong bata pa siya, kaya lagi na lang siyang nagugutom. Wala rin akong magawa sa ganitong sitwasyon, at naging biro sa lahat. Chairman, hindi mo kailangang isipin ito, bawat pamilya ay may kanya-kanyang problema. Sa tingin ko, tumakbo lang ang matandang young master para umiyak sa iyo dahil nasaktan siya sa pag-ibig. Sinubukan ng isang executive na aliwin. Sa oras na ito, tumayo si Mason, naglakad papunta sa gilid ni Marlon, at ainalalayan siya, kung ano man ang problema, pag-usapan natin ito mamaya, huwag mong yakapin ng ganito ang binti ni tatay, may mga bisitang nanunood. Sa halip ay gumanti si Mason sa pamamagitan ng pagtalikod upang yakapin ang binti ni Mason, o Didi. Iyong Gedge, sobrang nalulungkot ako. Ibinigay ko lahat ng gusto ni Dina. Bakit niya ako iniwan? Woo! Huwag kang umiyak, pwede nating pag-usapan, tutulungan kita na makahanap ng solusyon. Para bang si Mason ang naging nakatatandang kapatid habang pinapakalma niya si Marlon sa isang walang magawa at masakit na paraan. Gayunpaman, si Marlon ay parang isang bata na tumatangging gumalaw habang siya ay patuloy na sumisigaw ng, "Di na huwag mo akong iwan, at hayaan mo akong mamatay," kasama ng iba pang lasing. Ang eksenang ito ay magiging kakilakilabot para sa sinumang panganay na anak ng isang makapangyarihang pamilya, hindi pa banggitin ang sitwasyong ito kung saan may mga bisitang naroroon. Nang ang lahat ay nakaramdam ng awkward at tahimik, isang lalaking nakasuot ng itim ang pumasok sa silid. Siya ay may magandang pangangatawan at matalim na mukha, nang makita ng lalaki si Marlon agad siyang umahan upang alalayan ito, at pinigilan siya sa paggalaw. Sumunod, mahinahon siyang yumuko kay Dexter Lee at sinabing, "Pasensya na, Chairman. Hindi ko napigilang tumakbo ang eldest young master, ito ang kabiguan ko." Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Dexter Lee, tinanong niya, "Miggy, hiniling ko sa iyo na alagaan ang bastard na ito, bakit siya naging ganito ulit?" Chairman, matapos makapagtapos ng kolehiyo ang anak ni Earl Scott ng England na si Miss Dina dito, pinili niyang bumalik sa England para magpakasal, kaya nakipaghiwalay siya sa eldest young master. Ginugol ni young master ang buong magdamag sa pag-inom ng kanyang sarili sa pagkahilo, hanggang sa siya ay naging ganito. Sagot ni Miggy na walang ekspresyon ang mukha. Para sa isang banyagang babae, hanggang kailan siya magpapatuloy na maging isang kahihiyan? Ilang ulit na umubos si Dexter dahil sa galit, dahilan para maaliw siya ni Mason na tumabi sa kanya. Nang makita ang nagmamalasakit na tingin ni Mason, bahagyang naaliw si Dexter Lee. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, "Ibalik mo ang brat na iyan sa kwarto niya, huwag mong hayaang mawalan siya ng mukha dito. Sabihin mo sa kanya ito pagkatapos niya maging matino, kung maglakas loob siyang maglasing at mabaliw muli dahil sa isang babae, ipapaground ko siya sa loob ng 3 buwan. Roger, Chairman." Si Miggy ay napakalakas, at si Marlon ay hindi nakaalis sa pagkakataong ito. Habang sumisigaw ng nakakaintindi, pilit siyang kinaladkad.
Tumitig si Dexter Lee sa pinto saglit, pagkatapos ay pinilit ang sarili na gumawa ng isang malungkot na ngiti, at sinabing, paumanhin kong ginulat ko ang lahat, ang hindi pag-aral ng maayos sa aking panganay na anak ang pinakamalaking pinagsisisihan ko sa buhay. Sa kabutihang palad, mayroon akong pangalawang anak na lalaki, si Muhoa. Maaari siyang maging kahalili ko, at ito ay maituturing na ang langit ay naaawa sa akin. Nang marinig iyon ni Dexter Lee, ilang executive ng Mayon Corporation ang agad na nagsimulang kumanta ng mga papuri tungkol sa kung gaano kahusay si Mason sa kumpanya, at maging si Travis na isang panauhin ay nagdagdag ng ilang papuri. Sama-sama, pinuri nila si Mason hanggang sa puntong parang nagmula siya sa langit at bihirang matagpuan sa lupa. 149 hanggang 2. Dahil pinupuri ng lahat, hindi masyadong natuwa si Mason, mataktikan niyang sinabi kay Dexter Lee, "Pare, pakiramdam ko ay mabuting tao si Kuya, ngunit hindi niya lang naiintindihan ang iyong mga paakit at pagsisikap." Kapag naunawaan na niya ang mga ito sa hinaharap, natural na babalik siya ng bagong dahon, at magsisikap na magtrabaho para sa kumpanya. "Ama, bigyan mo siya ng pagkakataon." Ngumisi si Dexter Lee, "Bigyan mo siya ng pagkakataon. Akala mo ba hindi ko siya binigyan ng chance? 3 taon na ang nakalilipas, hinayaan ko siyang lumahok sa isang proyekto sa pamumuhunan, at ito ay lubos na nawalan. Kung hindi dahil ako mismo ang pumasok, who knows kung magkano ang pagkalugi namin. Ang tanging alam niya ay magpakasawa sa kahalayan at kalugod-lugod sa mga babae, anong maturity ang makikita sa kanya. Itinuring mo siyang kuya, pero ano na ba ang nagawa niya sa iyo mula noong bata ka pa? Pero. Walang pero. I'm very expectant of you, you better not disappoint me. Matigas na sabi ni Dexter Lee. Walang magawa, tumango lang si Mason at tumahimik. Tahimik na dinampot ni Justin ang isang piraso ng karne ng ahas at kinain ito. Habang pinagmamasdan ang kaguluhan ng pamilya Lee, may bahagyang nalilitong tingin sa kanyang mga mata, ngunit lumipas ito sa isang iglap. Pagkatapos ng welcome feast, nanatili din sa Twilight Villa ang mga taga Mayon Corporation. Ito ay pagkatapos ng lahat ng isang leisure at entertainment center. Isa pa, may iba pang matataas na opisyal at mayamang negosyante sa resort, ibig sabihin, hindi sila mag-asawa, kaya naghiwalay sila ng paraan para magkaroon ng sariling kasiyahan. Si Justin at ang iba ay unang pumunta sa mga mararangyang silid na nakatalaga sa kanila. Sina Justin at Talia ay may magkatabi na silid, habang si Travis at ang kanyang assistant ay pareho rin. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ng katulong ang kanyang susi, iniwan pa rin niya ang kanyang bagahe sa silid ni Travis, hindi na kailangang ipaliwanag pa ang kahulugan sa likod nito. Bilang taong namamahala sa mga pag-uusap sa pagkakataong ito, magiliw na hinintay ni Mason ang 4 na ayusin ang kanilang tinutuluyan, pagkatapos ay dinala sila para sa paglilibot sa Twilight Villa, na ipinakilala ang kanilang maraming pasilidad sa libangan. May mga pasilidad tulad ng hot spring, sauna, gym, tea ceremony, dojo, at iba pang pasilidad na inaasahan. May squiggly racing track sa likod ng resort, at nagbigay sila ng mga sports car na hindi pinahihintulutan sa mga ordinaryong kalsada. Nang makarating sila sa huling hintuan ng Twilight Villa, ang casino, gabi na. Si Travis at ang kanyang katulong ay umalis upang magpalipas ng oras sa isa't isa, at tanging sina Justin at Talia lamang ang sumusunod kay Mason upang maglibot sa casino. Ang casino ay maliwanag na may mas maraming bisita kaysa sa iba pang mga atraksyon. Kahit na ang Hong Kong ay hindi Macau, ang negosyo ng casino ay mainit pa rin dito. Si Justin ay hindi kailanman naging interesado sa pagsusugal, ang dahilan ay pagkasabik. Ang pinakamalaking kagalakan na nakukuha ng isang tao mula sa pagsusugal, ay ang kagalakan ng pagtanggap ng malaking halaga ng pera ng biglaan, at ang mental shock na dulot nito. Para kay Justin, malayo ito sa pagiging kapana-panabik tulad ng iba pang mabagay na ginagawa niya. Ngumiti si Mason at ipinaliwanag ang kasaysayan ng casino, at ang mga kagiliw-giliw na bagay na nangyari dito. Habang naglalakad, binati pa niya ang ilang pamilyar na mukha sa mundo ng negosyo, na tila napakabait. Nang pumasok ang 3 sa mahjong area, isang pamilyar na figure ang pumasok sa kanilang paningin.
Si Marlon na nakasuot ng matingkad na suit at may tabako sa kanyang bibig ay aktwal na naglalaro ng mahjong kasama ang ilang malalaking tiyan na nasa katanghaliang gulang na mga lalaki, habang ang kanyang personal na bodyguard na si Miggy ay tahimik at walang ekspresyon na nakatayo sa kanyang likuran. Tila hindi minamaliit ni Mason ang kanyang nakatatandang kapatid tulad ng iba. Nang makita niya ang kapatid ay agad siyang umakyat, kamusta ang swerte mo?" Dahan-daw ang lumingon si Marlon para tingnan ang kanyang nakababatang kapatid, at malungkot na sinabi, "Maganda ang sandali noon, ang mga tiles na nakukuha ko ngayon ay kasing bastos ng kanilang makukuha. I was wondering what happened, so dumating ka pala." Nang marinig si Marlon na magsalita kay Mason ng ganito, si Talia na may magandang impresyon kay Mason sa buong araw ay sumimangot, "Siya ang iyong nakababatang kapatid. Hindi ka ba masyadong masungit?" Nagsasalita sa kanya ng ganito. Napansin ni Marlon si Talia, at isang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. He greedily sized her up, then said, "Miss, anong pangalan mo? Saan ka ba nanggaling? Magkano ang isang gabi? Ikaw?" Nang makitang nagagalit si Talia, mabilis na sinubukan ni Mason na mamagitin, "Huwag ganito, si Miss Morris ay isang mahalagang panauhin na ipinadala mula sa Yellow International ng Stonegate, hindi siya ganoong kasing babae. Ikaw ba ang magdesisyon? Ang mga babaeng katulad niya ay kadalasang slot, depende na lang kung kaya mo. Marami na akong nakitang babaeng katulad mo, para saan ka nagkukunwari?" Si Marlon ay may kampante na tingin habang umiiling sa kanyang ulo sa panghahamak. Dahil sa namamagitan sa sitwasyon ni Mason, hindi tama para kay Talia na sumiklab, ngunit kahit na ganoon, ang tawaging ganoong babae sa harap ng napakaraming tao ay napakahirap pa rin para sa kanya na tanggapin. Namumula ang mukha at nakakuyom ang ngipin, nagpaalam siya at umalis ng kasino. Mabilis na tinawagan ni Mason ang dalawang bodyguard para makipagsabayan kay Talia para protektahan siya, at ihatid siya pabalik sa kanyang silid. Kailangang malaman na napakalaki ng Twilight Villa, at mahirap ay navigate para sa isang taong unang pumunta rito. Makikita na si Mason ay maalalahanin at maalalahanin. Tahimik na lumapit si Justin kay Marlon, tinapik ang kanyang balikat at ngumiti sa kanya. "Anong gusto mo? Hindi ako bakla." Si Marlon ay maingat na nanatili sa kanyang distansya. Ngumisi si Justin at sinabing, "Sa tingin ko ay mas masungit ka kaysa sa iyong nakababatang kapatid, ngunit hindi ko alam kung gaano kahusay ang iyong mga kasanayan sa pagsusugal. Naglakas loob ka bang sumugal sa akin? 150 hanggang 1, panalo ng pera at paghingi ng tawad." Bagamat hindi alam ang link sa pagitan ng pagiging dasyang at pagsusugal, pakiramdam pa rin ni Marlon ay minamaliit siya mula sa paghamon ng isang hindi kilalang lalaki. Sagot niya kaagad, "Fine then, since pumunta ka dito kasama ang malas kong kapatid, dapat may skills ka. Isusugal kita ng ilang rounds. Anong lalaruin natin? Hindi, isang round lang. Hindi tayo maglalaro ng isang bagay na mahirap, alam mo ang mahirap na mga laro, ako ay hindi. Maglalaro lang kami ng dice, hulaan kung malaki o maliit, at magdedesisyon kung sino ang mananalo." Itinaas ni Justin ang isang daliri habang sinabi niya, "Isang round. Ang boring naman yan, ano ba ang pusta?" Sabi ni Marlon habang nakapout. Ngumisi si Justin, pagkatapos ay pumunta sa tabi ng tainga ni Marlon para bumulong. Agad na natuwa si Marlon, tuwang-tuwa siyang nagtanong, "Talaga? Para saan ba ako magsisinungaling sayo? Ito ang teritoryo ng iyong pamilya, paano ako mangangahas na magsinungaling? Depende na lang kung sapat ka sa kasanayan. Kung gayon, paano kung matalo ako, ano ang gusto mo?" Maingat na tanong ni Marlon, na nagpapakitang hindi siya tanga. Itinaas muli ni Justin ang isang daliri, 1,000,000, paano? Nagpanggap si Marlon bilang malalim na nag-iisip habang iniisip niya, "Kaya kailangan mo ng pera. Talagang sulit ang pakikipagkalakalan ng 1,000,000 para sa iyong stake. Hindi rin ako natatakot na talikuran mo ito. Isusugal kita kung ganoon." Pagkasabi niyan, agad siyang naglakad papunta sa pinakamalapit na dice stand, at pinaghiwa-hiwalay ang grupo ng mga bisitang nagsusugal doon. Nang makitang talagang tataya ang dalawa, mahinang tinanong ni Marlon si Justin, "Mr. Gibson, ano ang inilagay mo bilang taya?"
Nagpatahimik si Justin, ang mga misteryo ng langit ay dapat panatilihing lihim. Hoy, ano ang ibinubulong mo? Sino ang magiging banker, ikaw o ako? Malakas na tanong ni Marlon. Nagkibit balikat si Justin, bahala ka. Si Marlon ay kampante na tumawa at sinabing, dahil sinabi mo na ako ang bahala, hindi ako magbibigay daan sa iyo. Naisip mo siguro na sa pagpapanggap kong mapagbigay, mapapahiya ako at hahayaan kitang maging taga-bangko, di ba? Itinuring mo ba akong 3 taong gulang na bata? Hindi ako ganoon kadaling lokohin, sinadya mong sabihin na ako ang bahala, kaya makikinig ako sa iyo, ako ang magiging taga-bangko. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, naramdaman ni Marlon na siya ay napakatalino. Ilang beses siyang tumawa ng malakas, saka dahan-dahang ibinato ang tasa sa kanyang kamay. Ang tunog ng dice na inaalog ay narinig. Ang dalawang kamay ni Justin ay dahan-dahang nakapatong sa mesa habang nakabuka ang mga daliri habang hinihintay na tumigil ang dice sa pagyanig. Napabuntong hininga ang mga tao sa paligid na nakatingin. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang milyong stake sa isang solong round. Kahit na lahat ng naruroon ay mayaman, bihira silang maglaro ng dice na may ganoong kataas na pusta. Makalipas ang humigit kumulang kalahating minuto, masakit ang kamay ni Marlon dahil sa panginginig, kaya huminto siya, at sa wakas ay tumahimik ang mga dice sa ilalim ng tasa. Hulaan mo. Si Marlon ay may mukha na puno ng fighting spirit habang itinaas niya ang kanyang ulo para magsalita. Walang pakialam na kinagat ni Justin ang kanyang tainga, hindi man lang nag-abala na tingnan ang tasa. Sa halip, tumingin siya sa mukha ni Mason at sinabing, malaki. Imposible iyon, maliit lang yata. Tumawa ng malakas si Marlon, mali ang hula mo, base sa karanasan ko bilang eksperto sa pagsusugal sa loob ng mahigit 10 taon, dapat malaki ito. Habang sinasabi niya iyon, mabangis na itinaas ni Marlon ang tasa. Isa, 3, maliit. Isang referee na nakatayo sa gilid ang nagulat. Agad na nalungkot si Marlon, mamulong siya, imposible. Nang makitang natalo ang kanyang nakatatandang kapatid, ngumiti si Mason kay Justin at sinabing, Mr. Gibson, isa kang magaling na sugarol at nanalo ka. Magpapadala ako ng tseke na nagkakahalaga ng 1 milyon sa kwarto mo mamaya. Hindi kailangan. Biglang nagsalita si Marlon para pigilan siya, natalo ako, kaya magbabayad ako. Hindi ko kailangan ng mabahong pera mo. Sinabi na pinandilatan niya si Mason, at nakatanggap ng checkbook mula kay Miggy sa tabi niya. Isinulat niya ang tseke sa lugar, at ibinigay ang tseke ng Zenica Bank na 1 milyong RMB kay Justin. Tinanggap ito ni Justin at isinilid sa kanyang bulsa, mukhang hindi maganda ang swerte ng dakilang young Master Lee. Dahil ako ay isang taong alam kung kailan ako dapat huminto, aalis muna ako, bye. Si Mason ay napahiya kay Marlon sa publiko, ngunit hindi siya nagalit. Pagkatapos ng magiliw ng ngiti sa mga tao doon, hinabol niya si Justin, pagkatapos ay mahinang nagtanong, Mr. Gibson, tama ba na itanong ko lang kung ano ang inilalagay mo bilang taya? Sobrang curious ako kung bakit biglang pumayag ang kapatid ko na makipagsugal sa'yo. Dahan-dahang naglabas ng sigarilyo si Justin mula sa kanyang bulsa, pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang bibig, sinenyasan si Mason na sindihan ito para sa kanya. Hindi naiinis si Mason dito, sa halip ay tila malugod siyang humiram ng lighter mula sa isa sa kanyang mga nasasakupan upang tulungan si Justin na magsindi ng kanyang sigarilyo. Isang hininga ng usok mamaya, tumango si Justin na may kasiyahan at sinabing, mas magaling ka talaga kaysa sa iyong kapatid sa pagiging tao, dapat talagang mataas ang tingin sa iyo ng iyong ama. Mr. Exaggerating si Gibson, hospitality lang ang ipinapakita ko bilang host. Ikinaway ni Mason ang kanyang kamay at sinabi. Bumuga si Justin ng ilang smoke ring, pagkatapos ay sinabing may malademonyong ngiti, sa totoo lang, wala akong sinabi sa kanya na espesyal. Sinabi ko lang sa kanya na kapag nanalo siya, gagawin kong walang malay si Talia para sa kanya, at ipapadala ko siya sa kanyang silid. Nagulat si Mason, at nagmamadaling nagtanong, Mr. Gibson, paano mo kayang tretuhin ng ganito si Miss Morris? Kapag nalaman ni Miss Morris na lihim mo siyang ginamit bilang taya, napakasakit niyan, at masisira ang pagkakaibigan ng lahat.
Di ba ako nanalo na? Ano ba ang pinapanik mo? Tanong ni Justin na may malawak na ngiti. 150 hanggang 2. Namula si Mason, umubo siya ng ilang beses, pagkatapos ay sinabing, Nag-aalala lang ako na baka masira ang relasyon ninyong dalawa, hindi iyon magiging kapaki-pakinabang sa ating pag-uusap sa hinaharap. Gayunpaman, tiyak na itatago ko ito sa iyo, Mr. Gibson. Sana lang ay hindi mo na uulitin ang ganoong bagay. Huwag kang mag-alala, hindi ko muna gagawin sa ngayon. Sapat na ang 1 milyon para magamit sandali. Sabi ni Justin ng may kasiyahan. Pagbalik niya sa sariling silid, halos hating gabi na. Ang mga malalambot na ilaw ang nagliwanag sa tahimik na silid. Binuksan ni Justin ang TV, at nagkataon lang na nagpapalabas ang satellite TV ng French channel. Ito ay isang uri ng pag-aaral ng programa. Dahil wala siyang mga hadlang sa wika, si Justin ay hindi mapili, at iniwan ang TV sa channel na iyon. Binuksan niya ang gripo sa inidoro, balak niyang maliligo. Gayunpaman, saktong hinubad niya ang kanyang pangitaas, kumatok ang pinto ng kanyang silid. Labis na curious si Justin kung sino ang kakatok sa kanyang pinto ngayong gabi, kaya diretso siyang naglakad papunta sa pinto at binuksan ito. Ang nakita niya ay si Talia na nagpalit na ng maluwag na pijama na may malaking checkered na disenyo. Ang basang buhok ay nagsasabi sa kanya na katatapos lang niyang maligo, at ang amoy ng kanyang sabon sa katawan ay lumalabas pa rin sa kanyang katawan. Naku, akala ko ang service lady, prostitute, na tinawagan ko ang dumating, hindi ko inaasahan na ang darating ay ang high-grade department head mo. Biro ni Justin. Namula si Talia at tumalikod, hindi mo ba kayang magsuot ng t-shirt bago buksan ang pinto? Gusto kong maligo, bakit ako magsusuot ng sando? Hindi ka ba makakapili ng oras na darating na hindi ako maliligo? Pagkasabi niyan, si Justin ay nalakad pabalik sa kanyang silid nang walang balak na magsuot ng kanyang damit. Ano ang iyong pagpunta dito ng huli? Hindi ba pwedeng gusto mo talaga akong matulog? Ako ay isang napakalinis at tapat na tao. Si Talia ay hindi isang mahiyain na maliit na babae. Nang makitang walang intensyon si Justin na magsuot ng t-shirt, wala na siyang pakialam sa kanyang hubad na pang-itaas na katawan. Pumasok siya sa silid, at tiningnan ang kabuuan ng kanyang silid, ang kanyang kama, at ang kanyang banyo. Naguguluhan, nagtanong si Justin, Miss Morris, mayroon bang anumang bagay na sulit na pasyalan? Magkapareho ang mga kwarto natin. Tinitigan siya ni Talia, sinusuri ko ang ngalan ni Marian para makita kung irresponsible mong ibinalik ang isang vixen. Malungkot na ngumiti si Justin at sinabing, talaga bang sinusuri mo ang ngalan ni Marian? I don't think Marian care about this at all, while you seems to do a lot, Miss Morris. Nang may hayag ang kanyang iniisip, namula si Talia sa kanyang mga tainga, at bumilis ang kanyang pulso. Talagang iniisip niya ang nangyari sa eroplano noong araw. Sa sandaling naisip niya kung paano maaaring may kasamang ibang babae si Justin sa gabi, nakaramdam siya ng discomfort sa loob ng kanyang puso. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpa siyang tingnan. Huwag mong masyadong mataas ang tingin sa sarili mo, sa tingin mo ba ikaw si Tang Seng? Sa palagay mo ba ay hinahabol ka ng lahat upang kainin ang iyong karne? Ginagampanan ko lang ang aking mga tungkulin bilang isang mabuting kapatid. Dahil hindi ka nagdala ng vixen dito, aalis na ako. TL, si Tang Seng ay isang karakter mula sa Journey to the West na ang laman ay parang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nadama ni Talia na mamamatay siya sa kahihiyan kung patuloy siyang mananatili. Nakayuko, nagmamadali niyang sinubukang umalis sa silid ni Justin. Biglang hinawakan ni Justin ang braso ni Talia. Nagulat, huminto si Talia sa kanyang kinatatayuan, at tumayo kung saan siya nakatalikod na nakaharap kay Justin habang kinakabahan siyang nagtanong, ikaw? Ano ang pinanghahawakan mo sa akin? Bumantong hininga si Justin, pagkatapos ay nagsabi, paumanhin, ang nangyari noong gabing iyon ay kasalanan ko, taos puso, akong humihingi ng tawad. Ang gabing iyon ay natural na tinutukoy ang gabi sa bahay ni Talia. Nagkunwaring natutulog si Justin, at hinintay ang paghalik ni Talia sa kanya. Sa totoo lang, ang bagay na iyon ay voluntaryong ginawa ni Talia, habang si Justin ay walang kibo.
Wala talagang pagkakamali, ngunit niloko ni Justin ang dalisay na damdamin ng babaeng ito ay dahil matino ang kanyang ulo nang sinadya niyang magpanggap na natutulog sa harap ni Talia. Ang pagtanggap ng halik mula sa kanya ng walang dahilan ay katumbas ng sinasadya at iresponsibleng pagsasamantala sa damdamin ni Talia, sa kabila ng hindi nito kayang sagutin ang mga damdaming iyon sa kanya. Nanginig ang maselang katawan ni Talia. Bumaba ang maganda niyang mukha na nakaharap sa kabilang direksyon, at namumula ang kanyang mga mata, ngunit pilit niyang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Huminga ng malalim, walang pakialam niyang sinabi, "Hindi ko alam ang sinasabi mo, huwag mo akong kausapin tungkol sa mga bagay na hindi ko maintindihan." Sa sinabi nito, pilit na kumawala si Talia sa pagkakahawak ni Justin, at mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang silid. Walang magawa si Justin na nagpout. Ang paghingi ng tawad na ito ay medyo huli, ngunit wala siyang pagpipilian. Kung sinabi niya ito ng maaga, mas malala ang reaksyon niya at hindi siya makikinig sa sinabi nito. Kung patatawarin siya ni Talia, walang inaasahan si Justin. Sa lahat ng oras na ito, ang kanilang relasyon ay naging matalik ngunit hiwalay, ito ay isang gulo. Makalipas ang kalahating oras, tapos na si Justin sa kanyang palaigo, isinuot ang pijama na inihanda sa silid, pinatay ang ilaw, at humiga para subukang matulog. Bigla siyang napaisip. Sa oras na ito, tatawagan ba siya ni Marian, at tatanungin kung maayos ba ang lahat o ano? Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ay natagpuan niya ang nakakatawa, kung ang nagyayelong dilag ay talagang nagsalita sa kanya ng ganito, iyon ay parang nakakita ng multo. Nang ipikit ni Justin ang kanyang mga mata at nagplanong lumipat sa Dreamland, ang kanyang pambihirang pandinig ay nagparinig sa kanya ng isang bagay na hindi niya dapat narinig. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.